Magandang araw sa lahat ng mga manonood ng aming talakayan ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay ang halaga ng wikang Filipino sa larangan ng pagsulat, malikhaing pagsulat at pananaliksik. Mapalad tayong makasama natin ang ilan sa ating mga guro sa Universidad ng Pilipinas. Una, si Dr. Clement Aquino, guro sa Departamento ng Sosyolohiya at nagtuturo ng panlipunang pananaliksik. At ang isa pa nating kasama ay si Dr. Luna Sicatcleto, guro ng panitikan at malikhaing pagsulat at kilala rin bilang isang nobelista. Para sa una nating katanungan, bakit sa tingin ninyo mahalagang hikayatin ng universidad ang ating mga mag-aaral mula sa iba't ibang kurso at disiplina na matutong magsulat sa Filipino, sa larangan man ito ng malikhaing pagsulat o pananaliksik? Mahalagang hikayatin ng universidad ang mga mag-aaral nito na matutong mamahayag ang mga estudyante sa wikang Filipino. Una sa lahat, sa tingin ko, kaya importante yun kasi kailangan nilang makita ang kanilang tradisyong pinanggalingan, ang kanilang kasaysayan, at ang patutunguhan ng kanilang mga buhay. Hindi given na porke mga Filipino tayo ay may pagpapahalaga tayong lahat sa wika. Ito ay kailangang kanlungin at alagaan ng mga sabihin na nating may hawak ng kaalaman, kabilang tayong mga guro. Sa kasalukuyang panahon, maraming mga sagka para magkaroon ng pagpapahalaga sa wikang ito. Hindi ko rin, paano ko ba sabihin to? Sa tingin ko, hindi naman Ingles ang enemy rito. Sa tingin ko, ang mas dapat nating pansinin ay ang uri ng edukasyong na pagulong, sanhi ng ating karanasan sa kolonyalisasyon. Sa UP, sa universidad kung saan ako nagtuturo, mahalagang maging kritikal sa lahat ng impormasyong dumadaloy sa ating mga classroom. Kapag nagbabasa ng panitikan halimbawa, importanteng bukas din ang kamalayan ng estudyante, hindi lang dun sa formal elements ng tekstong kanilang pinag-aaralan, kundi yung production ng tekstong yon kung bakit naging gano'n ang pagkakasulat. Importante rin na pagkakawing-kawing natin ang wika pagdating doon sa paglaban ng ating mga karapatan. Kung hindi tayo equipped o hindi natin alam imando ang ating sariling wika, walang gagawa nun para sa atin. Nanggaling rin ako sa isang background kung saan ang aking magulang ay naging tagapagtaguyod talaga ng wika. Natatandaan ko nung lumalaki ako na ayaw niyang pinaghahalo ang Ingles at Filipino. Nagagalit siya kapag sinasabi ko na nai-imagine ko halimbawa na sa future may mga robots na. Ang habang lecture yon na sinabi niya sa akin, hindi mo dapat pinaghahalo yan. Sapagkat siguro sa katwiran niya, may angkop naman na salita na mahanap para sa imagine. Pero malay ko ba na merong salitang haraya nung panahong yon? Dahil hindi naman ito itinuro sa amin sa UPIS nung panahong yon. Marahil, dahil nga nagtuturo na ako ngayon ng panitikan, na kailangang may may interest, may genuine interest ka dun sa kursong iyong itinuturo at hindi mo maikakalas ang wika sa panitikan kapag itinuturo mo ito. Sa pagsusulat din, ganun ang praktika kasi yung command, yung pagmando ng wika para sa isang manunulat ay basic. Kung hindi mo yan taglay, huwag ka na magsulat kasi kailangan kaya mo itong pasukin. Hindi ikaw ang nakokontrol, kumbaga, ng iyong stuttering o ng trapiko mo sa wika. Kailangang madulas ang wika para sa'yo. Kasi tungkol ito sa artikulasyon. So, siguro pansamantala, yun lang muna ang aking masasabi. Salamat, Luna. Mahalaga yung binanggit niya sa usapin ng artikulasyon, no? Lalo na mga ideya at konseptong nakalunan sa ating sariling kasaysayan at lipunan. At swak ito actually sa pagpasok natin sa sagot ni Dr. Clement Aquino sapagkat nakatuon sila sa kanilang departamento hinggil sa pag-aaral ng sosyolohiya sa universidad. Hindi ganun kahirap ngayon ang ginagawa natin. Ngayon sa isang tanong na bakit mahalaga para sa pamantasan? Kasi ang pinakamahalagang
binabahagi natin sa mga mag-aaral ay yung sinasabi palaging critical thinking, yung mapanuring pag-iisip. At yung mapanuring pag-iisip na yon para sa amin sa Agham Panlipunan ay kinakailangang maunawaan natin ang ating lipunan, ang ating sariling konteksto, at ang konteksto ay konteksto ng pang-araw-araw na buhay. May wika ang pang-araw-araw na buhay at yan ay ang Filipino at ang wika ng mga mamamayan. Ang hugot ay may wika. Sabihin man yan o hindi. No? At naaantig ng wika ang kalooban ng mananaliksik at ng mga kalahok. Kaya ang wika ang tulay sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga mananaliksik. At umaasa tayo na sa pamamagitan ng wika, nalilinang yung katauhan ng mananaliksik. Kung tayo nasa pamantasan, pupunta tayo sa larangan, dala-dala natin ang ating sariling wika at wika rin ng mga mamamayan. Higit nating naunawaan ang ating sarili kung gaano tayo kapribilehiyado sa UP at nasa larangan ng malikhaing pag-iisip. Subalit pagdating natin sa larangan, parang ang layo nila kung Ingles ang ginagamit natin. No? So para sa akin, napakabisang tulay sa pagpapakilala ng ating sarili at pagpapakilala na narito tayo dahil sa kanila. At may iisang wika yon. Salamat sa inyong mga sagot. Nais kong bigyan ng tuon din yung usapin na karamihan sa mga estudyante natin ngayon, halimbawa, kapag nag-iisip na nakabatay lagi sa kanluraning konsepto, no? Halimbawa, hindi makapagsalita o makapagsulat sa direktang wikang Filipino. Sa tingin nyo, sagka ba ito para higit na maunawaan ng mga estudyante ang kanilang mga disiplinang kinabibilangan kung Ingles ang gagamitin sa pagtuturo bilang medium of instructions? At alam natin, hanggang sa kasalukuyan, malaking usapin kung Filipino ba ang dapat gamitin bilang medium ng pagtuturo. So, sa halimbawa, sa larangan ng sosyolohiya, balikan ko kayo, sa inyo bang departamento, ano yung praktika? Sino ang karamihan ba sa inyo ay nagtuturo sa wikang Ingles? At o kaya, papaano na isasalin ang mga nagsoksa ito kasi ako yung mga kanluraning konsepto hinggil sa pagkatao at iba pang usapin sa filosofiya, sa inyong karanasan sa pagtuturo, papaano nagagamit ang Filipino para mahikayat natin ang mga mag-aaral natin na magsalita o magsulat at manaliksik sa wikang Filipino? Meron akong ginagamit na 3 salita dyan. No? Una ay concept, kasi karamihan sa mga kataga-salita na tinatalakay sa sosyolohiya ay nasa iba't ibang wika. No? Ang mga founding parents ng sociology ay mula sa Europa at salin sa Ingles. No? Sa wikang Ingles ang karaniwang ginagamit. So pinapaliwanag ko yun na kinakailangan igalang yung concept, ang pinagmulan nito, at hindi lang sa Ingles. No? So isang antasyon, concept. Sinasali natin yon para magkaintindihan tayo, sinasali natin yon bilang konsepto. Okay? So magbibigay ako ng halimbawa. Human rights is a concept. Sinasali natin yon upang magkaintindihan tayo, karapatang pantao. No? Pero may isa pang antas. No? Dahil pag inunawa natin ang human rights bilang karapatang pantao, dala-dala rin natin kung ano yung definisyon at pakahulugan ng human rights kapag sinali natin yon sa karapatang pantao. Pero dahil tayo pumupunta sa larangan at tayo nananaliksik, nakikita natin ang pangamba ng mga tao kapag sila'y papapagsalitain mo sa Ingles. No? Hihilingin nila, pwede po bang magtagalog, pero nai-insecure yun. No? Nahihiya, parang hindi sila makakatapat o makakasabay sa isang taga-UP. So makikita natin na may ibang mundo. At hindi yan mundo ng konsepto na sinalin mo yung human rights to karapatang pantao. May mga pagkakataon na nakikita natin ano yung kailangan nila. Kaugnay niya ng tinatanong ko, bakit hindi natin tinutulak sa karapatang pantao na gamitin natin ang sariling wika natin? Karapatan yan ng mga pasyente pag sila'y nakikipag-usap sa doktor, karapatan yan ng mga nasa husgado kapag sila'y nililitis, na sila'y magsalita at salitaan, no, sa wikang kanilang naunawaan. So, hindi yun karapatang pantao. So, yung tinatawag natin, may mga dalumat, may mga local constructs tayo na higit nating malilinang mula sa sarili nating wika. At higit pa doon sa mga nakatakda sa human rights o sa karapatang pantao. Anong pagkakaiba nung concept, konsepto at dalumat?
ano yun kaluluwa yun Alam ni Professor Luna kung anong taglay, ano yung tinutumbok natin sa paggamit ng sariling wika. Kaluluwa natin yun bilang bayan, bilang bansa. Yun na, may nais kang Ayos lang naman sa akin na pag-aralan natin ng wika. Panalo yung konseptong yan at dapat ay kanlungin natin. Nagiging mahirap lang kapag may imposisyon. Halimbawa ay yung digmaan sa ortografiya, digmaan dun sa mga nangat-nang, mga ganon. Importante yun na alam mo yung tamang gramatika. Pero kapag ipinataw mo ang mga alituntunin na iisa lamang, aalma talaga ang iba't ibang mga wika. Dahil magkakaiba, tandaan natin hindi lamang Tagalog ang base ng Filipino at marami itong components. Sa universidad kung saan tayo nagtuturo, kung minsan tayo mismo yung napapa-double take kapag nagtuturo tayo ng wika. We always assume na Tagalog-centric, syudad, ganon. Samantalang may mga estudyante tayo na mula sa probinsya, may konting insiguridad, halimbawa sa pagpapahayag sa wikang itinuturo natin. Kailangan igalang yung mga differences na yon, pagkakaiba na yon, at sabihin na dinamiko ang wika, nagbabago ito, isa itong organismo na may sariling buhay, na hindi ba may mga iba tayong kaibigan sa Facebook na nagagalit kapag binabago ng media ang wika, yung ratipika, yung mga ganon, ginagawa nilang mas mabilis ang paraan ng kanilang pamamahayag. Pero kasama yun dun sa buong proseso Maaring napapangitan tayo dun sa mga shortcuts na ito. Pero ang iniisip ko pang konteksto ng mas wastong attitude o pagharap sa wika ay isa lang alang na bukod sa kolonyalismo, meron pa tayong mga makauri na posisyong taglay. Meron din tayong mga batay sa ating mga kasarian na kumbaga lahat tayo ay binubuo ng iba't ibang mga components, iba't ibang mga identidad na hindi pwedeng monolitiko ang ating pagbasa sa pinagmumulan ng bawat isa. So, kung halimbawa ang ating universidad ay seryoso talaga sa kanyang pagpapatupad ng ganitong advokasya na matuto tayo na mamahayag ng maigi sa wikang Filipino, ayaw ko na maging yung parang ini-impose. Kasi ako yung unang-unang magsasalita talaga na wag mong ipipilit sa akin. Mahalaga na dumaraan siya sa pagkahinog. Dumaraan siya sa tamang timpla at napakikinggan yung actual user ng Filipino at hindi yung mga nagtitipon ng gramatika o yung ganon. So, sa isang dako, di ba may mga sawikaan tayo, talasalitaan, maganda yan, mga pagbabadyaya ng kalusugan, ng pagtingin natin sa wika. Pero sana hindi lang siya timed o nakasync sa linggo ng wika. Kasi ang linggo ng wika ay araw-araw mo dapat iniisip na kung paano mo ginagamit ang wika. So, habang nasa antas pa tayo na komemoratibo ito, tingin ko, hindi pa tapos yung doon, yung digma doon. Kasi tinitignan mo siya na parang tinatapat mo siya tuwing Agosto. Tinatapat mo siya na kailangang nakabarong Tagalog ang mga tao, magtitinikling. So, lahat yun, kasi nakatali doon sa maging sa pananaw natin sa kultura, na parang sekundarya lang ito doon sa lahat ng ating ikinikilos at ginagawa. Samantalang it's holistiko. Holistiko siya sa ating pagkatao. Napakaganda ng mga sagot nila hinggil sa inilatag nating mga katanungan. Totoo yun, naniniwala din ako na ang pagdiriwang ng linggo o buwan ng wika bilang espesyal na panahon na inilalaan sa wikang Filipino ay parang ironic din kung tutuusin. No? Ibig sabihin,
hindi pa talaga rin marahil tanggap ang wikang Filipino bilang sa larangan ng pananaliksik o komunikasyon o opisyal ng wika. Kasi kung hindi na ito ipinagdiriwang, ibig sabihin tanggap na ng karamihan ng estado natin ng universidad. Kahit dito sa UP meron tayong policy sa wika na kung tutuusin ay nagsusulong ng wikang Filipino, pero hanggang sa kasalukuyan ay talagang nahihirapan pa rin, halimbawa kami sa Sentro ng Wikang Filipino, kung paano isusulong pa rin ang Filipino sa larangan ng pananaliksik, medium ng pagtuturo, at opisyal na komunikasyon sa ating universidad. Para sa ikalawang katanungan natin, at marahil manganganak pa to ng ilang mga ideya, sa paanong paraan kaya nagiging lungsaran ang wikang Filipino sa pagbuo ng mga bagong konsepto at kaalaman na maaaring ilapat ng mga mag-aaral sa kanilang mga partikular na disiplina dito sa ating universidad? Halimbawa sa malikhaing pagsulat, kung ano kaya yung naitutulong sa pagluwal ng konsepto, lalo na sa larangan ng malikhaing pagsulat at pagtuturo ng panitikan na maaring mahikayat ang mga mag-aaral sa engineering o sa agham na hindi lang limitado sa arts and letters o sa CSSP, na makita yung kabuuan ng ating kultura at tradisyon sa Filipino. Importanteng konsepto sa pag-aaral ng malikhaing pagsulat, yung konsepto na aangkinin mo ang halimbawa ang isang karanasan. Aangkinin mo ang wika na gagamitin mo para sabihin yung karanasan na yun. Ngayon, kung halimbawa taga-engineering ako, wala naman akong interest dun sa wikang Filipino, kailangan tumbukin ng guro kung alin ang mga bagay, alin ang mga konseptong masasabi niyang kanya, masasabi niya angkin niya. So, whether that means gagamit siya ng Taglish para masabi lang niya kung ano ang kanyang pahayag, kung ano ang kanyang artikulasyon, kung ano ang kanyang malikaing sasabihin, ikalang yun. Si Rolando Tino ay maraming mga pahayag, hindi ba, tungkol dun sa paggamit din ng bilingualismo at saka ng Taglish sa malikhaing pamamahayag. Tingin ko, yung malikhaing pamamahayag rin ay isang taken for granted na abilidad ng ating ordinaryong tao. Kasi akala natin, ang mga manunulat ay yung mga nananalo lang ng palangka o kaya yung mga nakapatak na author sa mga libro. Samantalang, ang pagiging malikhain sa diwa ay angkin ng lahat, taglay ng lahat. So kapag itinuturo ko ang malikhaing pagsulat, usually bumabalik kami dun sa punto de vista nila tungkol sa isang karanasan. For example, sa antas na masteral, laging nakakatulong yung writing prompt ko na ilarawan mo sa akin ang isang sandali na naramdaman mo na nawalan ka ng kapangyarihan. So, maraming mga interpretations yan. Probably, babalik sila sa kanilang kabataan. Meron silang maalalang isang alaala. Maari rin naman na hindi lang basta kabataan ang kanilang tatalakayin. It could be yung experience nila sa eskwelahan, experience nila sa lungsod o sa probinsyang kanilang pinagmulan. Whatever it is, kung ano man ang articulation nila ng kawalan ng kapangyarihan, the mere fact na kaya nilang ipahayag yun, alinsunod dun sa wikang alam nila, sa karanasan na alam nila, is a triumph. Isa na yung tagumpay. Kasi nagawa nilang sabihin. Tandaan, ang pagsulat ay artikulasyon. At saka, ikaw bilang tagapaglikha ang nakakaalala at nakakasabi ng alaalang yon na hindi magagawa ng ibang kasi ang alaala hindi naman pare-parehas para sa mga tao. So, yun ang interpretation mo ng alaalang yun. So, ang ganda ng sinabi ni Luna na pwedeng lumikha ng mga konsepto ang manunulat. At actually, mga mambabasa rin kapag nabasa nilang isang akda, maaari na rin silang makakita na, ito pala yung inilalatag na konsepto o ideya ng manunulat. At nakikita nila marahil ang sarili ng karanasan sa isang akda. Mapunta tayo sa larangan ng agham panlipunan. Ako, pamilyar ako halimbawa dun sa konsepto ng loob, dalumat, ginhawa.
paano po ito nagsimula sa Agham Panlipunan at sa tingin ninyo magpapatuloy ba ito hanggang sa kasalukuyan na pinapalawak ang mga konseptong Filipino at ini-incorporate sa mga disiplina sa Agham Panlipunan? Sir Romel, sa Agham Panlipunan, ilang dimensyon yung tinitingnan natin. Yung paksa ng pag-aaral, kagaya ng binanggit mo, loob, kapwa, at yun ding kaparaanan ng pag-aaral. So, kaugnay ng kaparaanan ng pag-aaral, nakikita natin sa Agham Panlipunan na importante na nakakaugnay ang ating mga kalahok dun sa paraan ng pakikitungo natin sa kanila. So, kung sabihin mo sa isang kalahok, pwede po ba kayong ma-interview? Ano yung reaction niya. Pero pag tinanong mo, pwede po ba kaming magpakwento sa inyo? Iba yung dating sa kanya. Kaya yun yung sana masiyahan si Ma'am Luna na isang malaking construct, isang malaking kataga sa amin ngayon sa sosyolohiya ay yung kwento. Kasi nakikita nila, pwede silang magkwento, pwede silang magsulat ng kwento, kaya mula sa paksa, kaparaanan ng pakikitungo sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakwento, ang ilalahad natin ay yung kwento. Kaya si Sir Romel, sa pamamagitan ng Sentro ng Wikang Filipino, ay nababatid niya na isang pag-aaral namin na yung kwentong bayan. Ano yung iba-ibang mga pananaw? Ano yung iba-iba nilang maibabahagi bilang ambag, kanilang ambag sa ating mga ginagawa sa pamantasan? Ang ganda nung sagutan ninyo actually kasi napagsanib natin ang malikhaing pagsulat at ang disiplina ng sosyolohiya o pananaliksik. At kung saan nagtatagpo yung dalawang disiplinang ito, na kung tutuusin, isang research method pala ang malikhaing pagsulat kung tutuusin. Para sa ikatlo nating katanungan, may practical bang silbi ang pagkatuto sa pagsulat at pananaliksik sa wikang Filipino? Ito na, tungo na to sa pagpapaunlad at pagpapayaman ng mga propesyon at disiplinang kinabibilangan ng ating mga mag-aaral sa universidad. Gusto ko rin medyo i-tweak yung question na anong halaga ng wikang Filipino sa usapin ng pagbuo ng, may konsepto ba ng pambansang kaakuhan o national identity, national unity o nation building? Gaano ba ito kahalaga dahil inaasahan natin ang mga magtatapos sa Universidad ng Pilipinas ay magiging pinuno ng bansa. Mahalaga ba ang Filipino sa pagbuo ng pambansang identidad natin o nation building, lalo na sa konteksto ng may ASEAN integration na, may globalization, dapat English na at ay ng debate ng iba sa universidad kung tutuusin. Maaari ba akong tumuhog ng konti dun sa sinabi niya tungkol sa kwento? Kailangang may kwenta ang kwento, pagkukwento sa mga tao. Ngayon, ang tanging paraan para magkaroon ng halaga ang kwento na yon ay kung kaya rin niyang isatinig kung ano ang kanyang take o posisyon dun sa kwentong yon. Kasi ang kwento, nanganganak ng mga kwento, may practical na gamit ang wika para sa lahat ng mga disiplina. Tandaan na magkakarugtong naman ang mga kaalaman sapagkat dumadaloy ang mga kaalaman din sa wika, maaring tayo na yung gumawa ng extra effort para makita ang connections na iyon sa mga nodes na ito ng kaalaman. Bilang guro ng panitikan at malikhaing pagsulat ngayon, hindi dapat limitado ang itinuturo mo dun sa nasabi ko na to kanina, formal lang na elemento halimbawa ng mga forms ng binabasa natin, kundi paano magiging relevant yung mga binabasa mo dun sa disiplinang pinanghahawakan mo. Merong sinulat si Brigido Batong Bakal na lugmok na ang nayon. Tama ba? O yung, nagkamali yata ako kay Edgardo Reyes yun. Kung minsan, pasensya na mga manonood, nagbibihis na ang nayon. Nasulat niya ito bago pa magdekada 40, kung di ako nagkakamali, at nalathala sa Liwayway. At nasungkit ng akdang iyon ang urbanisasyon
pagbuo ng mga syudad, sa mga lalawigan. So, nakatali dun sa kwento ang pagbasag sa inosenteng pagtingin sa isang babae, kung paano siya, halimbawa, tinangi ng nayon na yon hanggang sa itinakwil dahil pumatol siya sa isang inhinyerong may asawa pala. The love story is only incidental dun sa backdrop ng urbanization na nagaganap dun sa maikling kwentong yun. Kapag itinuro lamang ng isang guro kung ano ang mga susing salita, di ba, dun sa maikling kwentong yun, abay, para na rin niyang ininsulto ang imahinasyon ng sumulat ng kwentong ito na si Brigido Batong Bakal. Kasi yung kwentong yun ay may kwenta. May diskurso pa siya bukod dun sa kwento ng pag-ibig. At dun sa maraming mga, ganun naman talaga ang maikling kwento. Ganun naman talaga ang panitikan. Hindi lang siya pagbubuo ng mga talinghaga. Meron siyang laging bigger frame, bigger story na mas dapat matutukan ng estudyante. Speaking of which, yung nagbibihis ng nayon, nagkaroon ako ng magandang karanasan kung saan naituro ko ito sa mga estudyante kumukuha noon ng engineering. Napagtuhog nila nakita nila yung effect ng urbanisasyon sa mga nayon at meron ding moral na compass ang mga infrastruktura at developments na linalarawan ni Brigido Batong Bakal. At kung ang isang engineering student ay gagraduate, di ba, sa universidad, mahalagang hawak niya yung moral compass na yon, na hindi lang science, hindi lang engineering concepts ang bitbit niya. The moral compass would come from the learning of yung panitikan at malikhaing pagsulat. Tama. Madugtong ko rin yung komento ko. Paborito ko rin sa isa sa mga kwento. At hindi ko makakalimutan yung main character doon, si Derang. Na kung saan, habang umuunlad ang nayon, quote-unquote, no, yung development, lalong nasisira naman yung ugali ng mga tao. No? At kahit lumawak yung highway na ginagawa, mas committed naman ang isip nila kung tutuusin. So, tama yun, ang ganda nung binanggit ni Luna, lalo na sa mga estudyante ng engineering, nagiging lunsaran ng panitikan o maikling kwento para talakayin ang mga usaping panlipunan kung tutuusin. Okay, susundan ko yung binahagi ni Ma'am Luna, no? Kasi ang tinatanong mo ay paano natin mapapatatag ang ating bansa, no? Sa gitna ng malawakang globalisasyon. Kailangan talaga yung mapanuring pag-iisip kasi hindi naman ang gusto natin dito ay hindi importante yan, ito lang sa amin ang importante. Hindi yun ikasusulong ng ating bansa. Kinakailangan mapanuri upang makita natin ano ang naririyan na at ano yung malilinang natin mula sa sariling atin, no? Halimbawa, windang ako sa sustainable agriculture na itinuturo sa atin ngayon, no? This is the way to go. Organic farming, sustainable agriculture, para namang wala tayong kaalam-alam tungkol sa bagay na yan, ano? Oo, parang hindi alam nung unang panahon, pero alam natin yan, no? At yan ang yaman na nasa iri, pero hindi natin nalinang bilang sariling atin. So, ang magandang tutok, ano ba yung maaring ay ambag ng mga Pilipino? Ang dami niyan, no? Naiinggit ako sa Agham Panlipunan dahil sa sining, maraming pwedeng sabihin, pero ang mga ambag sa Agham Panlipunan ay nahuhuli, no? Kaya merong hamon dyan na linangin kung ano yung mga tatanghal din natin mula sa ating sariling yaman dahil marami yan. Maraming salamat sa inyong mga napakayaman na sagot at sana yung mga nakinig o nanood ng video na ito ay matuto at patuloy na tignan at pagyamanin ang halaga ng wikang Filipino hindi lamang para sa ating universidad kundi sa ating bansa at sa kalakhang ng ating mamamayang Filipino. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.